Colandog David family. Gilos Awong family. Para sa mga natatanging kahilingan nina Rosa Mercene, Joshua Russell, Santiago, Abby Gadbunton, Chay Duda, Raquel Legaspi, Benilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Gindipan, Mary Caballero, Meng Dison and family. Angela Camille Lazaro, Lance Angelo Martin, Caril Ann Recto, Lira Jean Cambiado, Vanessa Doliente, Liza May Batoy. Para sa kaligtasan ni Brian Toriano, Frederick Paz, Eliseo Dionisio. Para sa maagang paggaling ni Uldarico Mercene, Luz Viminda Ona, Remedio Soan, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Jocelyn Canimo, Elizabeth Caballero, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Christopher Alan Nunez, Carol Nunez, Nioni Oiteza, Angelica Velasquez, Eli Salamoding, Emma Pontanal, Lureli Valencia, Nicanor Valencia. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Atanasio Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime Eleonor, Sifina, Milo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Ancheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria Inuzaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Janavielca, Ernesto, Milagros, Normelito Jr., Normelito Sr., Zita, Norcy, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando Ding, Celia, Dolores, Alexander, Roland, Jaime, Victor, Manuel Jr., Manuel III, Adelaida, Eloise, Kathleen, Jamie Pauline, Jessie, Rosalinda, Raimundo, Cristina, Romeo, Adsia, Lopez Jr., Gloria, Teresita, Nena, Emerson, Ernesto, Jennifer, Ludivina, Alfredo, Leona, Amado, Soledad, Nenita, Antonio, Aurora, Bonifacia, Santiago, Carolina, Lito, Conrado, Maximo, Leonida, Danilo, Teresita, Jonel, Rebecca, Ferdinand, Colin, Sebastian, Salvacion, Magdalena, Mirna, Jonathan, Melda, Emmanuel, Reggie, Sotero, Barbara, Harlon, Ariel, Ashley, Nicole, Azanza, Eugenio, Palomares, Adalberto, Donella Joy, Pobleo, Mauro, Gerald, Kenneth, Cecilia, Dominga, Luis, Rodolfo, Roger, Roberto, Alexandra, Mana, Eric, Rustico, Teofila, Annabel, Carmelita, Vicente Sr., Marciana, Iluminada, Manolito, Higino, Sae, Lydia, Isabel, Eliseo, Gregoria, Teodoro, Virginia, Adoracion, Doroteo, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio.
Para sa natatanging kahilingan ni na April Portas, Michelle Portas, Lindsay Lejano. Para sa maagang paggaling ni na Amelia Gaita and Benjamin Gaita. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na si Amelia Gaita Edwin Lopez Jr. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Eugenia Andres Sr., Bernadette Erlinda, Catherine Joseph Alejandro Sr., Jimmy Aldrin, Elvira Fernando Victor, James Perry, Emilio Leticia, Joel Efren Milagros, Michael Ricky Giro Jewel, Irenea Jesus Andrea Benjamin Jr., Benand Lourdes, Rogelio Sr., Yolanda Janeline Randel, ngayon po ay ka-25 linggo sa karaniwang panahon. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Liturhiya. Ang pagsasama-sama natin ay pagdiriwang ng pagtitiwala ng Diyos. Ang buhay, ang bawat isa, ang panahon, ang pook, ang kapaligiran, ang salita ng Diyos, at lalo na ang katawan at dugo ng Panginoon, ay ipinagkatiwala sa atin ng ating isusulit sa itinakdang araw ng Panginoon. Turo ng simbahan. Huwag kayong panghinaan ng loob. Maraming ulit na sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag kayong matakot. Kailangang maging malakas ang ating loob sa pagsaksi na ating ibinibigay sa daigdig at sa ating pamumuhay. Sa pagbibigay buhay, sa paglilingkod kung minsan ay kaakibat ang malaking sakripisyo upang isabuhay ang misyong ito.
bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Ngari ang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos.
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paging dapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Amos na hindi mapatatawad ng Panginoon ang malayong kalooban ng mayayaman sa araw ng pamamahinga upang makapagbili na ng kanilang ani at makapandaya sa mga namimili. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito. Kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poong Diyos, nasa dukay nagtatampo.
Ang po'y purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayo't magpakailanman. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang poong Diyos, nasa dukhay nagtatampo. Sa ikalawang pagbasa, ninanais ni Apostol San Pablo ang lahat ay makapanalangin at makapaglingkod sa Diyos ng may kabanalan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin niyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling.
Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy, manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maibahagi ko lang po nung nakaraan po'y may lumapit po sa akin na nagsasabi, Father, hindi na po muli ako magtitiwala. Minsan na akong niloko. Father, hindi na po muli ako magmamahal. Minsan na akong nasaktan. Hindi na po muli ako aasa. Minsan na akong nabigo. Pinapakita lamang po that in every relationship, there is a common problem. It is all about trust. Na kapag ikay naloko, na-scam o kaya'y nabudol, tiyak sa sarili mo, ipangangako mo na ikay mag-iingat na. Alam niyo po, nung nakaraan din po, mayroon pong tumawag sa akin. At ang sabi po nung tumawag sa akin, Hi, is this Mr. Francis Joel? At sumagot po ako, Yes, speaking. Who is this? Nagsalita po siya ng napakahaba. Kanyang sinabi, This is a Shopee agent and we wish to inform you that you have won a Rolex watch worth $200. At alam niyo po, nung narinig ko po iyon, ako po talaga'y napawaw. Kasi biruin niyo, relo worth $200. Pero nung sinabi po niya na kailangan kong magbigay para sa processing fee, para sa shipping fee ng 3,000 pesos, ako po'y nagtaka na kung ibibigay ko ang perang ito, baka ako na lang ay maloko. Kaya sinabi ko na lang po sa aking kausap, Sorry, hindi na po ako interesado. At sumagot siya, nagpursige, Sir, sayang naman po. Sige po, baka pwedeng babaan po natin yung shipping para mapasa inyo po yung relo. Nung narinig ko po iyon, talagang parang may mali na dahil sa pagpupursige niya, ay gustong-gusto niyang makuha ang pera. Mga kapatid, mag-iingat po tayo sapagkat
talamak po ang panloloko ngayong panahong ito. May magte-text sa'yo, may magko-call sa'yo na bibigyan ka, lilinlangin ka sa napakalaking halaga na sana'y tanungin mo munang sarili mo, may sinalihan ka nga ba? May in-enter ka ba na raffle? It is a learning experience to each and every one of us. May kakilala nga po akong isang nanay. Minsan daw may nag-text sa kanyang isang numero. Ang sabi, "Nay, pa-load po ng 500. Nakitext lang po ako na aksidente po kami." At itong nanay, dahil alalang-alala sa nangyari sa kanyang anak, niloadan po agad yung numero. At late na lang po niyang nalaman na ito pala isang scammer. Kaya po tuloy, sa tuwing may magte-text sa kanya o may tatawag na hindi niya kilala at numero lamang, hindi na niya po pinapansin. Hindi na niya po sinasagot. Nawala na po siya ng tiwala. Bakit ko po kinukwento yung mga bagay na ito? Sapagkat ang nilalaman po ng ating ebanghelyo ay patungkol dito. Patungkol sa pagtitiwala. Na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan rin sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. You start trusting someone with little things, but he or she did not value this trust. It tells you not to trust him or her with big things. Na pinapakita sa iyo, pinagkatiwalaan mo nga yung tao, pero hindi naman pinahalagahan yung tiwala na binigay mo. Bakit ka pa magtitiwala sa kanya? Ang sabi nga ng isang kasabihan sa pagsasalarawan, ang tiwala raw ay parang isang pambura. Pakunti ng pakunti sa tuwing nagkakamali ka. Nauubos po ang tiwala. At kapag naubos ang tiwala, mahirap na itong ibalik pa. Kaya ito po ang hinahamon para sa bawat isang naririto, na sana ang tiwalang pinagkakaloob sa atin ay pinapahalagahan natin, hindi yung binabaliwala lang natin. Kaya nga tayo pinagtitiwalaan, nakikita ng ating kapwa na tayo'y katiwa-tiwala, na tayo'y espesyal para sa kanila. Kaya sila nagtitiwala sa atin. Kaya po sa bawat relasyon, sa bawat pakikipag-ugnayan, sa bawat pakikipagkapwa-tao, sana'y pinahalagahan natin ang tiwala na ipinagkakaloob sa atin. Gayon din po sa ating pananampalataya, ang Panginoong Diyos, pinagtitiwalaan tayo sa mundong ito na sana'y nagiging mabuting tao tayo. Ngunit ang tanong, nababaliwala ba natin ang tiwala na ibinibigay ng Diyos? Baka sa huling hukom ay makikita natin ang ating sarili na malulugmok sa kalaliman ng impyerno sapagkat hindi natin pinahalagahan ang tiwala na ibinigay sa atin ng Diyos. Magandang tanungin po natin ang ating mga sarili, tunay ko nga bang pinapahalagahan ang tiwala na ibinigay sa akin ng Diyos? Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa amang nagtiwala sa ating pangasiwaan ng daigdig. Ating pong sambitin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan, upang pangunahan nila ang pagbubuo ng mundong pinaghaharian ng pag-asa, katarungan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namamahala sa pagsulong ng ekonomiya, mga siyentipiko, mga manunulat, mga alagad ng sining at mga umuugid ng isang maayos na kinabukasan, upang magtulungan sila para sa pakikinabang ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaapi, naghihirap at walang panghanap buhay, upang maging pantay ang pagkakamit ng ikabubuhay mula sa yamang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang magamit natin sa paglilingkod sa mga nangangailangan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, upang magkamit sila ng kapayapaang inilaan sa mga naging mabuting katiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Magamit nawa namin ng tama ang mga ipinagkatiwala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinapahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. taas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin, at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal, ay nilob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Hihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, Panalangin mo kami. magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at din. pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.